Samantala, sa pagpasok ay nagulat si Duque Fran, ang mga tao kanina na nagbabantay sa mga pader ng lungsod ay wala kahit saan. Ang buong paligid ay hindi nababantayan at walang anumang aktibidad. Nararamdaman niyang may mali. Nang dumaan ang Duque sa mga tarangkahan ng lungsod, nakaamoy siya ng masangsang na amoy. Hindi niya alam na may itim na likido sa ilalim ng kanilang mga paa. Nagtungo ang Duque sa pangunahing kastilyo. Pagkatapos maglibot sa pangunahing kastilyo, napansin ni Fran na may kakaiba. Ang kastilyo ay masyadong walang laman, naisip niya sa sarili. Hindi lang kayamanan ang wala, ang buong basement ay walang anumang mga tindahan o mapagkukunan ng yaman ng tela o mga butil. Ang buong kastilyo ay talagang walang-wala. Biglang nagsimulang tumaas ang makapal na itim na usok mula sa hilaga ng tarangkahan. Iniulat ng isa sa mga kabalyero na hindi maaapula ang apoy. Hindi ito mapatay ng tubig, ngunit tila umaagos din ito sa tubig. Isang babaeng kabalyero ang tumakbo patungo sa kanila mula sa direksyon sa sentro ng lungsod. Hindi na niya hinintay na huminto ang kanyang kabayo at tumalon na siya mula sa likuran nito, at ipinaalam na ang apoy ay nakarating na sa loob ng lungsod. Ang Duque ay sumigaw ng malakas, na sinasabi sa kanyang mga tauhan na huwag magpanik, at sinasabing ito ang kapangyarihan ng mga witch. Hanggat ang lahat ay nakasuot ng God Punishment Stone, hindi sila masasaktan sa apoy. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang kabayo at inutusan ang kanyang mga tauhan na sumama sa kanya. Habang papalapit sila sa mga pader ng lungsod, sinalubong sila ng nag-aalab na parang pader na apoy na humarang sa kanilang dinadaanan. Walang pag-aalinlangan, sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na lagpasan ang nag-aalab na apoy, dahil ang God Punishment Stone Armor ay ang magpoprotekta sa kanila. Ang Duque ay tumalon sa apoy at lumingon upang tingnan kung ang kanyang mga kabalyero ay sumunod, ngunit sa kanyang pagkadismaya, wala sa kanila ang nakalusot. Mabilis na napagtanto ng Duque na ito ay hindi kagagawa ng witch, kundi isang nakamamatay na bitag. Ang kanyang kabayo ay nagdusa ng matindi sa pagkapaso, na pinilit niyang lagpasan ang mga nag-aalab na apoy sa lungsod. Habang ang lungsod ay nasusunog hanggang sa maabo, ang mga sundalo ng Duque ay isa-isang bumabagsak, na walang iniwan na nakaligtas. Dahil sa pagod at sa pagkapaso, ang Duque ay napaluhod sa lupa, na nakaharap sa isang mataas na tao na may hawak na palakol sa isang kamay. Nakilala siya ng Duque bilang isang taga-Sand People. Sa isang mabilis na pangyayari, naramdaman niyang naalis ang ulo sa katawan niya. Ang Royal Knights ay parang isang espadang matalim na nakatutok sa hukbo ni Garcia. Ang lugar ay nagsimulang magkagulo, at maraming sundalo ang natisod at naapakan hanggang sa mamatay, dahil sa mga kabayong tumatakbo habang sinusubukan nilang tumakas. Paminsan-minsan, kinukuha nila ang kanilang sandata para lumaban, ngunit mahusay tumusok at gumamit ng sibat ang mga kabalyero. Umupo si Garcia sa kanyang upuan, pinagmamasdan ng buong lugar ng digmaan. Sa pamamagitan ng hudyat sa kanyang daliri, inutusan niya ang iba niyang hukbo na umatake. Habang ang mga kabalyero ni Timothy ay malapit ng sumusugod sa mga hanay ng kaaway, ang malaking bilang ng mga sundalo at mga kabayo ay biglang lumitaw sa silangan at kanluran na kanilang natatanaw. Naglabas sila ng kakaibang sigaw at umabanti na may katatagan patungo sa gitna sa lugar ng digmaan. Matatangkad sila at malalakas na tao na may mga basic na mga sandata. Walang duda na sila ay mga taga-Sand People. Nang makita ang mabibigat na casualty, tumalikod ang isang sundalo at sumigaw ng malakas, patugtugin ang trumpeta. Tawagin ang mga kabalyero pabalik. Ngunit huli na, makalipas ang kalahating oras, kakaunti na lamang ang mga kabalyero na nakikipaglaban. Nang makita ang atensyon ng mga taga-Sand People sa kinatatayuan ni Timothy, nangangamba siya at nag-utos na umatras. Ang grupo ay nagsimulang umatras sa hilaga, at kung ikukumpara ang malaking hukbo na dumating kanina, at sa ngayon, 300 katao na lamang ang natitira sa panig ng bagong hari. Bumalik sa border town, nakatanggap na si Roland ng intel tungkol kay Duque Ryan at sa Tiange Stronghold. Nagtitiwala siya na magagawa ng kanyang hukbo na talunin ang coalition, at iniisip niya kung dapat ba siyang lumipat sa Tiange Stronghold kung sila ay magtatagumpay. Pagkatapos ay naisip niya ang tungkol sa istruktura ng kapangyarihan na komplikado at magkakaugnay sa isang malaking bilang ng mga maharlika sa Stronghold, at ang mga teritoryo ay pinamamahalaan na naaayon sa sistemang feudalismo. Ang border town ay may higit na kalayaan,
at alam niya na maaari niyang ilipat ang mga mapagkukunan ng ginto, mga manggagawa, at mga trabahan mula sa Changes stronghold patungo sa border town. Sa sandaling iyon, isang dilaw na figure ang lumilipad sa bintana at dumiretso ito sa tiyan ni Roland. Ito ay si Lightning, na sinasabihan si Roland na andito na sila. Ang makapangyarihang coalition ay mabagal na nagmamarcha sa kalsada patungo sa border town. Sa unahan ng prosesyon ay ang kabalyero na binuo ng 6 na pangunahing pamilya ng stronghold. Mukhang nasisiyahan si Duke Ryan habang nakatingin sa matalas at malakas na puwersang ito. Walang alinlangan sa kanilang lakas, walang sinuman sa kanluran ang makakapihil sa kanya. Naalala ng ama ni Petrov ang babala ni Petrov at nais niyang maging mas maingat, dahil nagawang ipagtanggol ng border town ang kanilang bayan sa mga demon beast. Pinagtawanan ni Earl Moose si Roland at ang kanyang hukbo. Sumang-ayon si Duke Ryan sa komento ni Earl Moose at idinagdag niya na ang Hermes City o ang New Holy City, na tinawag ng simbahan ay dumaranas ng malawakang pag-atake ng mga demon beast, at muntik na itong bumagsak. Sinabi niya na ang lahat ng mga demon beast sa taong ito, ay target ang New Holy City, at iilan dito ay nakalusot sa lungsod. Alam din ni Duke Ryan na sina Timothy at Garcia ay nagkaroon ng matinding labanan sa Eagle Nest City sa timog, at si Timothy ay nagdusa ng malaking casualty. Ito ang kanyang perpektong pagkakataon na maging hari, at magdeklara ng pagiging makasarili sa kanluran. Napangiti ang Duke na may kasiyahan sa naisip. Inutusan niya na magpadala ng sundalo sa border town para hikayatin si Prinsipe Roland na sumuko. Si Ron, na responsable sa pamumuno sa hukbo, ay nagmamadaling bumalik upang iulat na may mga sundalong may hawak na armas sa hindi kalayuan sa kanila. Itinaas ni Duke Ryan ang kanyang binocular upang pagmasdan ang formation ng border town. Ang mga sundalo na nakikita niya ay may mga kakaiba. Hawak nila ang mga kakaibang sandata na maaari lamang sabihin ng mga kahoy na patpat at nakatayo sa 2 hilera na mahigpit ang pagkakahawak. Napangiti ang Duke at iniutos sa kanyang mga hukbo na sumalakay habang ang kalaban ay nakikita nila sa malayo. Si Vanner at ang iba pang mga kawal ay nakita ang mga ganap na armadong kabalyero na nakasakay sa matataas na kabayo na nakasuot ng makintab na baluti. Dahan-daang lumalapit sa bayan, ito ay halos 100 kabalyero ang lumitaw ng sabay-sabay, ang makita ito ay nagpabuntong hininga sa kanila sa pagkagulat. Naramdamang muli ni Vanner ang pawis sa kanyang mga palad, tulad nung una niyang hinarap ang mga hybrid na hayop na mga demon beast sa pader ng lungsod. Ngunit sa pagkakataong ito ay kaharap na niya ang kanyang sariling uri, ang coalition army ng Changes stronghold. Uminga ng malalim si Vanner, nanunumbalak ang kanyang pagiging kalmado. Alam sa kanyang sarili, sa ilalim ng pamamahala ng prinsipe, ang border town ay umuunlad araw-araw, at ang mga pagbabagong ito ay nakikita ng lahat. Tiniyak ni Vanner sa kanyang mga tauhan na ang coalition ay hindi dapat katakutan. Sa ilalim ng patnubay ng kanilang kataas-taasan, nagtagumpay na sila laban sa mga demon beast, at ang mga kabalyerong ito ay walang papantay sa kanilang katapangan. Tumaas ang moral ng kanilang mga sundalo habang binibigkas nila ang pangalan ni Roland. Sa likod ng depensa ng border town sa isang maliit na bundok, sinuri ni Roland, Carter, at Axe ang lugar ng digmaan. Sa sandaling iyon, tumakbo si Lightning patungo sa mga depensa ng bayan, iwinagayway ang kanyang mga braso, ang mga dilaw na laso sa kanyang mga kamay ay kumikislap sa hangin. Ang kulay dilaw ay senyales na nagpapahiwatig na ang mga kaaway ay nakapasok na sa range ng artillery cannon, na nagudyok sa lahat na ilipat ang kanilang tingin kay Roland. Uminga ng malalim, sumigaw si Roland. Fire! Ang unang pagpapasabog sa mga cannonball ay gumawa ng malakas na tunog ngunit hindi natamaan ang kanilang target. Pagkatapos ay inutusan ni Duke Ryan ang kanyang mga tauhan na sumugod. Ngunit bago pa makapag-react ang coalition, nagsimula na ang ikalawang pagpapasabog ng artillery. Isang cannonball ang lumilipad sa kalangitan, tiyak na sasabog ito sa isang pangkat ng mga sundalo, na nagbigay ng pinsala sa isang iglap. Ang vulnerability at endurance ng katawan ng tao ay malalantad sa ilalim ng init ng mga armas. Kapag nasabugan ng cannonball, magreresulta ito sa hindi kaaya-ayang pinsala. Ang direktang pagpapasabog sa mga kabalyero ay hindi lamang naputol ang parte ng katawan, kundi nagpaulan din ito ng mga dugo. Tanging kapag ang mga kanyan ay tatama sa lupa at sasabog sa ikalawang pagkakataon,
ito ay nakamamatay na lugar na makita sa malabong itim na usok, na kumuha sa maraming buhay ng mga kabalyero. Inutusan ni Duke Ryan ang kanyang mga tauhan na magpatunog ng trumpeta sa pag-atake. Mawawala ng silbi ang malayo ang armas kung sila ay lalapit upang makipaglaban. Ang mga tauhan ng mga kanyan ay nagsimulang kumilos, nililinis ang mga barrel at muling nagkarga ng mga bala, pati na rin ang paglipat ng mga kanyan. Sa sandaling iyon, bumalik si Lightning sa defensive line, at nasa kamay niya ang isang laso na ngayon ay kulay pula. Ang isang pulang signal ay nagpapahiwatig na ang kaaway ay dumating sa loob ng 500 metro. Habang nawala na ang nakakabinging alingaw-ngaw, halos wala na silang oras na pagmasdan ang resulta ng pag-atake bago tumalikod at sumigaw sa mga naghahatid ng bala, ipadala ang mga bala ng shotgun. Habang may lumilipad pa na isang cannonball, ito ay tumama sa isang kabalyero dahil sa napakalaking pressure differential, at sinundan ng ilang bala na pinaulan sa lugar patungo sa mga kaaway. Ang mga kabalyero na pinalad na hindi natama ng artillery, ay hindi popularin ngayon sa malapit nilang distansya sa pagbaril. Isa lang ang nasa isip ng mga kabalyero, ang makalagpas sa manipis na linya ng depensa na ito at patayin ang mga duwag na nagtatago lamang sa likod ng kanilang formation, at gumagamit ng kakaibang sandata. Ang mga natitirang mga kabalyero ay dinipensahan ang kanilang mga katawan at hinimok ang kanilang mga kabayo na tumakbo ng mabilis. Gayunpaman, ang 150 metrong ito ay tila isang karumal-dumal na distansya. Ang huling pagputok sa malapit ng mga baril ay ganap na dumurog sa espiritu ng pakikipaglaban ng mga kabalyero. Sa loob ng 100 metro, ang isang iron pellet ay kayang tumagos sa 2 hanggang 3 tao. Ang hugis cone na lugar sa harap ng digmaan ay naging domain ng kamatayan, at halos sa 20 o higit pang mga kabalyero na umaksyon sa unahan ng hindi nakaligtas. Ang pagkakaiba lamang sa bilang ay kung gaano karaming mga bala ang tumama sa kanila. Ang mga kabalyero ay natakot, nagkalat sila sa tensyon, wala silang pagkakataong makaligtas, sila ay tumalikod, at sinusubukang tumakas sa lugar ng digmaan. Ang kanilang pagkatalo ay sumasalamin sa coalition army ni Duke Ryan, at ang sitwasyon ay mabilis na hindi na makontrol. Ang mga kabalyero ay nagmamadaling bumalik, at ang ibang mga kasama nila ay naapakan hanggang sa mamatay sa kaguluhan. Walang sino man ang nagkaroon ng oras sa pagmamalasakit sa iba, tanging pagsisisi lamang kung bakit wala na silang 2 paa. 2 sa mga maharlika, nang makita ang kaguluhan, ay hiniling kay Duke Ryan na umatras muna. Hindi nagtagal ay nagbago ang ekspresyon ni Duke Ryan nang kunin niya ang kanyang espada at hiniwa ang sundalong naglakas loob na umatras. Kahit anong sigaw niya ay hindi niya makontrol ang tumatakas niyang mga sundalo. Walang magawa, walang pagpipilian si Duke Ryan kundi ang umatras kasama ang karamihan. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, tinitigan ni Carter ang pulang dugong langit at ang maiingay na mga uwak sa malayong kagubatan, at bigla siyang nakaramdam ng pagkalungkot. Ang panahon ng mga kabalyero ay tapos na, at ang panahon ni Roland ay magsisimula na.